Hello mga ka-Kingpins, and for today's video may outing ang Masbate Cake Fighter Team sa Buntod Beach Resort. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami mga ka-Kingpins. Gabi pa nga lang ay niluto ko na ang recipe namin na maha para nga pagkabukas ay matigas na siya at hindi kami maghahol sa oras. Ang usapan nga ay 9 to 10 AM daw maghihintay ang sasakyan dito sa terminal. Kaya naman nagmadali kami at hindi na nga ako nakapagsuklay kasi malapit na ngang mag 10 AM. Pagdating nga dito, akala nga namin wala na, naiwanan na kami kasi nga wala pa namang mga tao at ang sasakyan ay wala din naman dito. Maya-maya nga at dumating na ang mga ka-team ng aking mga anak pati si coach nila. Natatawa nga ako at sabi ko nga kay Mr. akala ko nga tayo ang late, tayo pala yung nauna. Nagantay pa nga kami dyan sa lansya ng ilang minuto at nagkamali pa nga at sa iba nga nagdaong. After 100 years later, dumating na nga ang lansya. Ang itim nga sa part ng ulap na yon, kaya sabi namin baka umuulan doon. Sabi nga namin sana umulan din para nga hindi mainit yung pagliligo sa dagat. Masakit nga kasi sa feeling yung gustong gusto mong magbabad sa tubig ng matagal tapos na sunburn ka. Sayang nga at hindi nakasama sila kuya. Excited pa naman sana yun sila kaso lang nga sumama nga yung pakiramdam ni kuya kasi nga high blood. Kaya nagpahinga na nga lang siya at may next time pa naman. At eto na nga, pumasok na nga kami sa lansya at mabuti na lang at tamang-tama lang nga kami dito. Kasyang-kasya lang at eto na nga, nagsimula na ngang umulan. Mabuti na lang nga at hindi mainit at yung mga anak ko ay nandito nga sa taas at wala nga ditong bubong. Maliligo nga din naman kaya nga okay lang kahit nga maulanan. At pagdating nga doon naman ay maliligo din agad ito sila. Hindi nga sana kami sasama kasi nga dagdag naman to sa expenses dahil nga nagtitipid nga tayo. Kaso lang nga yung mga anak namin naaawa naman kami kasi gusto talaga nilang sumama at minsan lang din naman to. Kaya pinagbigyan na lang namin sila. Sabi nga nila ang pera ay kikitain mo pa pero ang oras sa pagkakataon na mag-enjoy ang mga bata ay hindi na natin mababalik. Kaya paminsan-minsan ay pagbigyan din natin yung gusto nila. As long as hindi naman makakasama sa kanila. Pagdating nga namin dito sa gitna ng dagat, ang lakas nga ng ulan. Pero nga, pagdating naman namin doon sa unahan, ang init na nga kasi wala na ngang ulan. Sabi nga namin, ano ba tong ulan? Bakit hindi tama yung pag-distribute ng ulan dito? Saan ba pwedeng magreklamo, Char? Andito na nga kami, kaya nga andito na, bumababa na nga kami pero hindi kami nga dyan pupwesto sa malaking cottage kasi napakarami nga ang naliligo at nakapwesto. Gusto namin nga yung merong kaming privacy. Kaya naman pinili namin yung nakahiwalay na cottage na kami lang talaga yung nakapwesto. Plano ko pa naman na hindi ako maliligo at napakainit nga. Kaso lang, pagdating nga namin dito, ito nga yung naabutan namin, napakataas pala ngayon ng tubig. Kaya kapag pupunta kami sa aming cottage ay kailangan talaga namin lumubog sa tubig yung kalahati ng katawan namin. Kaya no choice talaga, maliligo talaga dapat. Ayan nga si Mr. dala-dala ang dalawang cooler. Mabuti na lang nga at hindi mabigat. Lumulutang din nga sa dagat. Dito na nga kami sa cottage at sinit-set up na nga ang mga pagkain sa lamesa at mga upuan at inibang nga lamesa ay nilagay na nga doon sa baba. Yung iba nga ang lalaki ay doon nga iinom. At ito nga si Lucas, panay talo na nga sa dagat pero kanina nga bago kami pumunta dyan ay sabi nga niya ayaw niya daw maligo. Ang bilis nga magbago ng isip. Madali nga lang magbantay sa mga bata dyan at ang tubig nga ay nandito nga sa baba lang ng aming cottage. Habang umiinom nga si Mr. ay tinitingnan niya yung mga bata na naglalangoy-langoy. At eto nga, bago nga kumain, picture-picture nga muna daw. After nga magpicture at ayan nga, kainan na nga kami. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga ka-Kingpins. Bukas naman ulit.